naman tayo mga kababayan dito sa reaksyon ni Atty. Libayan. Ano po ni Atty. Libayan tungkol po sa ginawa ni General Torre na pagsasampa ng kaso laban dito kay Dado Clemente. Ano po, so ito sabi dito, retired army vlogger kinasuhan ng inciting to sedition ni General Torre. I-play po natin mga kababayan. I-credit natin to kay kay Atty. Libayan. And segue tayo dito. Ganon din kasi ang responsibilidad na meron ka. Okay? Kahit naman ikaw ay dating army. O dating nagtatrabaho. Okay? Dahil meron kang kapangyarihan na mag-summon ng mga tao, magsalita ng ganyan, hindi mo dapat ginagawa yan. Tama! Bakit? Kasi nga, mga kabatos natin, makinig ka, Dado Clemente, dapat hindi mo daw ginagawa yan. Kasi nga naman mga kababayan, hindi magandang gawain yan. Sakop ka pa rin ng batas. Kahit dati kang nagpapatupad ng batas. Okay? Ewan ko kung sinong, hindi, si Dado nga ito. Sabi niya, PNP-CIDG has filed sedition charges against former Army Captain turned vlogger Clemente Enrique, also known as Dado or Iking. Si Iking. Allegations claim he has repeatedly urged law enforcement agencies to defy the government, with his remarks linked to past attempts to serve a warrant on KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so CIDG Chief Nicolas Torre. Ano yung sabi? Kapitan Topak? ang nag-file ng kaso. Grabe naman itong si purong siya yung complainant. Tapos siya pa yung ganyan kasi pag si General Torre. Testigo, mabubugbog ka sa trabaho niya. Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Okay. Inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Na-discuss naman na natin yung sedition na yan, di ba? At sinabi rin dito mga kabats natin, kaya sinasabi kasi na in-urge siya yung law enforcement na ang lakas kasi mga kababayan ni Dado Clemente manghikayat ng gulo eh. Sinasabi niya lagi na tumindig kayo, manindigan kayo. Kailangan na nating lumaban ngayon. O di, eto yung natamo mo. Di ba ipagpatuloy pa natin? Kontrahin yung gobyerno. He is asking people, especially the law enforcement, to rally against the government. Nag-early retirement siya, hindi natanggal sa pagkakaalam ko dahil hindi niya nagustuhan ang palakad noon at pamunuan ng AFP. Isa siyang scout ranger at pinamunuan niya ang paglaban sa kapwa scout ranger na nag-co-attempt at siya ang nakipagdialogo sa mga rebel soldiers. Well, siguro for the benefit of the doubt na lang, ilagay na lang natin na retired. Okay? Tama. Yun naman yung pinakamaganda talaga dyan. Kung mali, then let's just correct it eventually. Versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, popularly known as Captain Dado. Specifically, Captain Dado kasi daw yung kanyang popular name. po yung mga nagawa po niya para sa kaso nito? Actually marami. Kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was a regional director of Davao, during the hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na ang mga baril, nakapoint downwards at i-abandona na ang trabahong gusto at ginagawa. Inciting to sedition. Yun, no? I-abandona daw yung pati para kay Kibuloy, sinabi niya yun. Nakialam din siya doon. Si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po siya Kasama sa kanya mga binabanggit at nabababa. Gusto niya papagsakin yung gobyerno. So, yun, gusto niyang pabagsakin yung gobyerno. Kaya sedition. Nabigat-bigat. Lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. Kasi freedom of democracy, pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made about it. Kaya, totoo yun. Alam niyo kasi mga kabatas natin, no? Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. When emotions are high, intelligence is low. Pinanood ko itong si Captain Dado. Okay. Pinanood ko siya. Very emotional siya noong mga panahon na yun. Diba? Yan kasi ang problema kay Dado. Kapag ka tumataas yung emosyon niya, na parang nawawalan po siya ng utak. Mga kababayan, yung intelligence niya bumababa. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali mga kababayan ha. Kasi yun yung nakikita ko nung napanood ko yung mga live. Minsan nga nagawa natin ng reaction video yung mga live ni Dado Clemente mga kababayan at kita nyo naman kung paano siya mag-vlog dun sa kanyang silid. Ano po, kapag ka masyadong tumataas na yung kanyang emosyon,
Parang nawawalan na po siya ng utak. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At nangingibabaw yung topak. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Di umano. Very emotional siya. Kaya nga, di ba, isa sa pinakagusto ko rin na isa puso nyo, when emotions are high, intelligence is low. Uulit-ulitin ko talaga sa inyo yan. Kasi hindi nyo alam balang araw yan yung Ay, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Magsasalba ng buhay nyo. Kasi makailang beses na rin sinalbayan yung aking buhay at yung aking trabaho. When emotions are high, intelligence is low. Sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay file natin sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit or give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at ilagay, iangat sa korte. Kasi mga kababayan, pag ito inimbestagahan ng DOJ at nakita lahat ng ebidensya, ano po na mga paglabag nitong mga nakumit nitong si Dado Clemente, ewan ko lang kung makapagyabang pa yan, yang si Dado Clementeng yan. Ewan ko lang kung makapagsalita pa yan ng mga pagmumura gaya ng nakagawian niya na gawain mga kababayan laban sa gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. He even declared Sara as the new president. Talaga? May topak nga eh. Sabi dito sa comment I'm representing myself in many... Ito lang ngayon, marami siyang final na kaso na. E di syempre, dahil nag-file ka ng kaso, titistigo ka dyan kasi complaint affidavit mo eh. Dami mong trabaho, general. Masipag si General Torre. Just to elaborate, ano yung mga instances mo? Specific instances mo namin, mga instances, occurrences, itong si Captain Dado. Yan, napakarami. Gaya ng mga sabi ko. Yeah, like, yung unang, isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At kaya naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support. Which is, foul naman yan. Hindi naman yan tama. Sir, yung identity. Yan. Tapos syempre, alam mo rin yan kasi naging ex-army ka. Alam mo yung mga batas na yan kasi pinag-aaralan nyo yun eh. Tama! Yan yung mga pinagpabawalan na gawin nyo eh. Ang tanong, nag-aral ba ng batas itong si Dado Clemente? Ex-army siya, mga kababayan, imposibleng hindi niya alam na mali na yung mga pinagsasabi niya laban sa gobyerno. Ewan ko lang kung nag-aral ba talaga itong si Dado Clemente, mga kababayan, ng batas. Kasi galing siya sa army eh. Dati siyang nasa sa army, mga kababayan. At alam naman niya siguro na mali yung mga pinagsasabi niya. Have you identified where it is? Paano yung process nito? Well, may mga known addresses na kaming nakuha. Isinite na namin sa kanyang sa complaint against him. At tingnan na lang natin pag may sabi siya na counter-affidavit ko. Sir, for the record, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya. At may mga nagre-reshare at mga nag-host. Alam niyo ang isa pa rin sa pinakamatinding nakita ko na ginawa niya kasi din no nung nandun sa EDSA noon, 'di ba meron yung parang nagko-call sila ng people power doon na sinabi ko sa inyo it will automatically fail. Hindi mangyayari yun. Pinapapunta ako sa EDSA daw noon. Kailangan ko daw mag-rally doon. Come on. Niloloko nyo kami. Nandun, may sinabi rin siya doon. Ako hanapin. Yung mga nag-research, sabi ko, hindi. Tinitingnan natin dahil tinitingnan natin, kaaralan natin, may DC-20 pa naman. Case build up naman. Sa ibang mga sites na ibang mga. So, anong warning, sir? Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress. Hindi natin dinidiscuss. Ito kasi yung sinasabi din nila. Dahil sa ganyan, no, na nangyayari daw, inaano daw, parang pinipigilan yung mga tao na mag-express ng kanilang emosyon, ng kanilang saloobin. Nagiging violation daw yan ng ating freedom of speech and expression. Well, siguro kapag libel yan, maiintindihan ko pa. Kasi nga, marami naman talagang studies din na nagsasabi na dapat hindi criminal yung libel. Pati UN din sinasabi yan. At saka sa Amerika at maraming mauunlad na bansa, kapag ikaw ay nanira ng puri ng isang tao, hindi ito kriminal. Kasi nga, nananaig pa rin yung constitutional right para sa freedom of expression, freedom of speech and expression. Kaso ang problema naman mga kababayan, yung isinampa kasing kaso laban dito kay Dado Clemente, inciting to sedition mga kababayan. Inciting to sedition.
yung isinampa sa kanyang kaso. Ibig sabihin, ang hihikayat siya, mga kababayan, na manggulo o naghihikayat siya sa mga tao na gumawa ng gulo laban sa gobyerno o gumawa ng mga rally laban po sa gobyerno. Yun po yung ginagawa ni Dado Clemente. Dahil nga kung makikita nyo, di ba, may mga vlog nga siya na sinasabi niya na eto na yung panahon, tumindig kayo. Ipaglaban natin yung pagiging Pilipino natin. May mga ganun kasi siya, mga kababayan, na mga vlog na inilalabas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. At siyempre ito ay isang constitutional provision laban sa isang provision na nasa revised penal code lamang. Okay? Ngayon mga kabatas natin, ito kasi hindi libel yan eh. Tama. Iba rin naman talaga yan, sedition yan eh. Yan yung gustong ipaintindi sa inyo kanina. Kasi baka akala kasi ng kampo nitong si Digong, mga kababayan, yung isinampang kaso laban dito kay Dado Clemente ay libel. Thank you po, Ma'am Etelyn Solis. Buti bumalik yung signal natin, nawala eh. Anyway, pagpatuloy pa natin. Courage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang ito marami nga nag-share. Saan ba dito? Dito. Ito. Yan o. Sinabi niya ba dito? Yung kayabangan ni Dado. Mga PNP, kasi galit ako. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itilgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Ayan! Di ba kaya niya mag-declare ng people's revolution, no? Hindi ba? Parang delusional na. Dineclare niya na rin na presidente si Sara Duterte. Kaya nga. Merong masaktan dito. Babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo. Yan When yung emotions are kayabangan. high, intelligence is low talaga. Grabing emosyon niya dito. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin na. Ayan. Yan natin. Marami siyang galing. Ito ba? Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Ay, nako. Threat to na the national security, threat to the life of the president. Dado Clemente, panoorin mo tong mga video mo. Etong mga kayabangan mo. Eto, anihin mo to. The president is the threat to the future of this country. Putang ina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Yan. Kata natin dyan, mga kababayan. Kita nyo naman kung gaano kayabang nitong si Dado Clemente sa kanya mga video na inilalabas. Kaya nga, wag na kayong magtaka kung bakit siya sinampahan ng kaso na inciting to sedition. Kasi nga, mga kababayan, kita nyo naman kung paano siya manghikayat sa mga kababayan Pilipino po natin na sumugod sa Malacanang, piliting magpa-drug test yung presidente, at kung hindi daw magpapatest, mga kababayan, ay magkakalasog-lasog daw ang presidente ng Republika ng Pilipinas. At kita nyo naman kung paano siya magsabi na kaya niya magdeklara ng civil war. Kung sakali na may masaktan daw doon sa kanilang Mimol malware, doon po sa EDSA Shrine. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan yung mga dahilan kung bakit siya nasampahan ni General Torre ng kasong inciting to sedition, na pinagtatawanan lang daw ng kampo nitong si Dado Clemente, pero deep inside, nasasaktan sila. At kinakabahan siguro itong si Dado Clemente kasi mabigat yung isinampang reklamo laban po sa kanya ni General Torre. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan sa usapin yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, dyan po sa usapin na yan. At ngayon, punta naman po tayo
dito sa next topic po natin. Ito yung mga kababayan, doon sa mga pro-China dyan, eto, kabahan na kayo dito. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Eto 84% po na mga kababayan nating Pilipino or ng mga Pinoy, suportado ang hakbang ng gobyerno sa West Philippine Sea. Ayon po yan, mga kababayan, sa OCTA. So ngayon, basahin po natin ito nilalaman ng balita. Yan po yung source natin, mga kababayan, balita. So ngayon, sabi dito, ito daw. Tinatayang 84% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa hakbang ng pamahalaan para ipaglaban ng West Philippine Sea or WPS sa kabila ng presensya ng China. Ayon sa resulta ng survey ng Octa Research, base sa survey ng Octa na inilabas nitong Biyernes, Enero 17, naitala sa Metro Manila ang pinakamataas na porsyento ng mga respondent na naghayag ng suporta sa paraan ng gobyerno upang ipaglaban ang soberanya ng bansa sa WPS. At umabot po, mga kababayan, yun dito po sa Metro Manila, umabot sa 90% ang sumusuporta sa hakbang ng gobyerno ni PBBM kung paano magprotekta sa West Philippine Sea. So pag ang pinag-uusapan kasi dyan, mga kababayan, bakit ba natin sinasabi nakabahan dito yung mga pro-China, lalo na yung mga politiko na pro-China? Kasi biruin nyo, mga kababayan, umabot na sa 84% ang sumusuporta kung paano ipinaglalaban ng Marcos administration ang teritoryo po natin. Kung umabot ng 84% yan, ibig sabihin, marami pa rin sa mga kababayang Pilipino po natin ang maka-Pilipinas. At ayaw nila sa mga pro-China, mga kababayan. Katulad nitong sina Xi Digong at nitong sina Fiona. Kasi, mga kababayan, pag ang pinag-uusapan dyan, mahal mo ba ang Pilipinas or pro-Pilipinas ka ba o pro-China ka ba? Ang pipiliin dyan ng mga kababayang Pilipino po natin, pro-Pilipinas. Kasi, mga kababayan, ito, tingnan nyo, sa Metro Manila, umabot na ng 90% yung mismong sumusuporta sa paraan ng gobyerno natin kung paano ipinaglalaban ang teritoryo ng Pilipinas. So sabi pa dito, sinunda naman ito ng Visayas na umabot daw ng 87% at dito daw po sa Mindanao, umabot ng 83%. At sa Balance Luzon o ang mga probinsya sa Luzon na hindi kasama ang Metro Manila ay umabot po ng 81%. Ibig sabihin, malalaking mga porsyento, mga kababayan, dito po sa Luzon, Visayas at saka dito sa Mindanao ang talagang sumusuporta sa Marcos administration kung paano po nito ipinaglalaban at pinoprotektahan, mga kababayan, ng ating teritoryo. So ngayon, kung ang pagbabasihan din natin, mga kababayan, ay ang pagtingin sa mga politikong tumatakbo ngayon, lalo na sa mga senatorial slate, mga kababayan, lagi po nating isasaalang-alang kung ito bang politikong ito ay pro-Pilipinas or kung ito ba ay pro-China. Kasi pag pro-China, mga kababayan, automatic X nyo na yan. Dahil nga unang-una, hindi kapakanan ng Pilipinas ang iisipin yan kung hindi kapakanan ng mga politiko na sinusuportahan po nila at pinagkakautangan nila ng utang na loob. Katulad, mga kababayan, alam ko naman kilala nyo na kung sino yung mga pro-China dyan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Kasabay nito, 15% naman daw ng mga Pilipino sa bansa ang nagsabing hindi pa nila maibibigay ang kanilang opinyon kung sang-ayon ba sila o hindi sa mga hakbang ng pamahalaan sa pinag-aagawang teritoryo. Sabi pa dito, isinagawa ng OCTA ang survey mula Nobyembre 10 hanggang 16, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent na may edad 18 pataas. Yan po yung sabi dyan, mga kababayan. So ibig sabihin, ang mga kababayang Pilipino po natin mulat na pagdating, mga kababayan, sa ipinaglalaban ng Republika ng Pilipinas na teritoryo. Yung teritoryo po natin na pilit, mga kababayang, kinakamkam ng mga Chinese Coast Guard. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na yung teritoryo na ipinaglalaban natin na yan po ay teritoryo talaga ng Pilipinas. At alam naman natin, mga kababayan, na yung ating ibang nasa sa posisyon, nasa sa gobyerno, katulad ng ating Vice Presidente, kapag ang pinag-uusapan ay teritoryo ng Pilipinas, tahimik, mga kababayan, sa isyo ng usaping teritoryo. So paano magiging presidente ang isang taong naghahangad maging presidente kung pagdating sa teritoryo ng Pilipinas ay tahimik lang at walang kibo tuwing masusugatan at haharasin at bubulihin yung ating mga kusunduluhan dyan sa West Philippine Sea? So paano magiging presidente?
si Sara Duterte kung dito sa isyong to tahimik siya. Lalo na at marami sa mga kababayang Pilipino natin ang suportado ang ating gobyerno sa paraang hakbang na ginagawa nila para protektahan ang teritoryo po natin. Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, since 84% yung mga kababayang Pilipino natin ang sumusuporta kung paano pinoprotektahan ng gobyerno ni PBBM ang West Philippine Sea, ibig sabihin, kapag ang pinag-uusapan, pagdating ng botohan, kung ikaw ba ay pro-Pilipinas o pro-China, mas madali na sa mga Pilipino ang mag-decide kung sino ang susuportahan po nila. Kung ito bang politikong ito na pro-China mga kababayan at ang agenda para sa mga dayuhan at hindi sa Pilipinas, mas madaling ibasura sila. Ano po mga kababayan, at mas madaling makita ngayon ng taong bayan kung ito ba talaga ay makapilipino at makabansang Pilipinas mga kababayan at walang utang na loob sa pamilyang Duterte. Mas madali nang makita ngayon since dumadami na ang naniniwala na dapat natin protektahan ang mga teritoryo po natin ng ating soberanya mga kababayan. So ngayon, kita nyo naman mga kababayan na 84% ng mga Pilipino ay suportado na ang gobyerno ni PBBM sa ginagawa pong hakbang ng pagprotekta sa teritoryo po natin. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa usaping ito? Ano po masasabi niyo mga kababayan hingil po dito sa pananahimik ni Dado Clemente buhat nung sinampahan po siya ng kasong inciting to sedition ni General Torre? Ano po, ano rin po masasabi ninyo hingil po mga kababayan dito sa percentage ng mga Pilipino na sumusuporta sa hakbang ng gobyerno na protektahan ang West Philippine Sea? So comment below na lamang po